Ayun mga idol, pagkatapos nating gumawa ng resume, ayan, paano naman tayo magsulat ng application letter para makakuha ng trabaho? Ito na, simulan na natin. Ayan, isusum ko lang mga idol para mas makikita nyo talaga. Yan. Okay. Yan mga idol, kasama ng iyong resume, curriculum vitae o biodata, ang application letter o liham aplikasyon sa trabaho ay mahalaga na ipadala sa mga kumpanya para mapansin ka ng mga recruiter. Ito ay isang simple, maikling sulat kung saan ipapakilala mo. Okay? Tandaan na, simple at maikling sulat kung saan ipapakilala mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paglista ng mga kakayanan at work experience. Mahalaga ang application letter sa pag-a-apply ng trabaho upang tumaas ang tsansang makakuha ng job interview. Okay, paano gumawa? Ito na, simulan ang liham aplikasyon sa pagpapakilala sa sarili. Okay, sa unang talata, yan, batiin ang hirer, ipakilala ang sarili, banggitin ang job position na ina-applyan, at saan mo ito nakita, banggitin din ang kasalukuyang trabaho kung meron ka. Okay? Petsa, pangalan ng company or kumpanya para sa recruiter ng company or kumpanya. Magandang araw, ako po si Angela, isang graduate ng ABM Track K-12 at vocational course sa TESDA. Nakita ko sa job street na nangailangan kayo ng staff sa opisina at nais ko mag-apply. Okay. Katapos nito, sundan ito ng dagdag na impormasyon tungkol sa iyong sarili. Ito na. Yan. Magbigay ng mga detalye tungkol sa sarili na makakatulong sa iyong aplikasyon. Ito ay makakatulong sa pagkumbinse sa hirer na ikaw angkop para sa posisyon. Okay? Ito na ang karugtong na sulat ni Angela. Katatapos ko lang sa pag-aaral, ngunit nakapagtrabaho na ako sa isang tanyag na fast food chain. Nakatulong sa pagtatapos ko ang aking pagiging working student. At dahil sa sipag at tiyaga, pinagsabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral. Mayroon akong 2 taon na experience bilang crew member. Yan. Tapos dadagdagan naman to. Dagdagan mo ito ng impormasyon tungkol sa iyong mga karanasan. Oy, sorry. Dagdagan mo ito ng impormasyon tungkol sa iyong mga kasanayan. Ito na. Kinuha ko ang ABM track sa senior high dahil alam ko na makakatulong ito sa pagkuha ng trabaho. Madalas din akong nakikilahok sa mga programa sa eskwelahan, gaya ng student council activities. Ako po ay nakakuha rin ng dagdag na vocational course sa TESDA para lalong lumawak ang aking kaalaman. Kalakip ng sulat na ito ay ang aking resume at ang certificate na natanggap sa training. Okay, anong kasunod? Magpasalamat sa recruiter sa pagbasa ng iyong liham sa pag-a-apply ng trabaho. Okay, ito na. Paano gagawin? Yan. Tapusin ang iyong sulat sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa recruiter. Gamitin mo rin ang pagkakataon na ito para ipaalam sa kumpanya na ikaw ay masaya para sa pagkakataong makapag-apply at umasa ka na sumagot sila. Ito na ang karugtong na sulat ni Angela. Salamat sa pagbasa ng aking liham sa pag-apply ng trabaho at sa pagkakataon na makapagtrabaho sa inyong kumpanya. Kalakip ng liham na ito ang aking resume.
Maaari niyo po ako tawagan sa anumang oras na nais ninyo at handa po ako magtungo sa inyong tanggapan para sa isang panayam. Lubos na gumagalang, Angela Cruz. Yan. Gamit ang lahat ng kaalaman na iyon, yan. Gamit ang lahat ng kaalaman na iyan, siguraduhin na malaman ang iyong liham sa pag-a-apply ng trabaho. Yan. Sa dami ng aplikasyon na natatanggap ng kumpanya araw-araw, meron lamang silang ilang minuto upang magdesisyon kung ikaw ay kwalipikado sa trabaho na ina-applyan mo. Para makakuha ng atensyon ng recruiter, iksian mo lamang ang iyong sulat at siguraduhin na mababasa nila lahat ng importante na impormasyon. Siguraduhin rin na ito ay malinis, mabilis maintindihan para mas mataas ang tsansa mo na makakuha ng interview. Okay? Kahit anong kahit anong kahit anong propesyon o posisyon ng iyong pinag-applyan, kailangan bigyan din ng halaga ang liham sa pag-a-apply ng trabaho. Siguraduhin rin na ang iyong job street profile ay kumpleto, ang iyong detalye na update na sa ganitong paraan, mas makikilala ka ng mga kumpanya na gusto mong pasukan. Okay? Ayan, ito po ay nakalap ko sa jobstreet.com.ph. Okay? Punta tayo mga idol sa frequently asked question. Number 1. Gaano kahaba dapat ang isang application letter? Ang isang application letter ay hindi dapat lumampas sa isang pahina. Okay? Number 2. Ano ang mga dapat iwasan sa pagsulat ng application letter? Iwasan ang mga sumusunod na pagkakamali sa pagsulat ng aplikasyon. Number 1, hindi pagtukoy kung anong posisyon ang ina-applyan. Number 2, mali-maling spelling at grammar. Number 3, masyadong formal na pagsusulat. Okay? Number 3 tayo mga idol. Kailan dapat magpapadala ng follow-up letter? Maaring magpadala ng follow-up letter pagkatapos ng 1 o 2 linggo matapos ipadala ang application letter. Okay? Number 4. Ano ang wikang dapat gamitin sa application letter? Tagalog ba o English? Maaring gamitin ang parehong wika kung nag-a-apply sa isang lokal na kumpanya. Pero kung nag-a-apply sa isang international na kumpanya, mas mabuting isulat ito sa English. Okay? Maraming salamat mga idol sa panonood. Yan, abangan niyo po ang susunod kong upload. God bless po.